Sweater weather may be over sa Baguio City. Dahil sa init ng panahon, hindi lang mga turista ang apektado, kundi pati ang sektor ng agrikultura. Yan ang agenda report ni Dobby De Guzman. Mula Laguna, umakyat ng Baguio City ang pamilya Isip para magpalamig. Pero para silang nabudol. Yearly naman kami na uwi. Kaya lang, mainit ngayon talaga. Iba yung ngayon kasi yung previous na punta namin last year. Aha. Siguro dahil summer talaga. Pero yung na-expect ko kahit yung hangin malamig sana, hindi pa din. Pero dahil siguro sa global warming. Base sa monitoring ng Pag-asa, dahil sa El Nino, hindi ligtas ang Baguio pagdating sa init ng panahon. Mula May 1 hanggang sa kasalukuyan, ramdam na ramdam ang init ng panahon. Katunayan, nitong May 17, pumalo sa 27.4 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio. Ito ang pinakamataas ngayong taon. Yung nakaka-apektong sistema ng panahon dito sa Baguio ay yung easterlies po. So easterlies po yung mainit at mahilimig na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Kaya mataas din po yung chance ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Malaki raw ang posibilidad na mas iinit pa ang panahon sa Baguio sa mga susunod na araw. Pero para sa mga estudyanteng ito mula Nueva Ecija, mas komportable pa rin ang summer capital kumpara sa kanilang pinanggalingan. Definitely po. Kasi start morning pa lang pero sa pinanggalingan namin, tumatagak-takan po talaga yung province namin dun eh. Tuloy-tuloy naman ang ugnayan ng Office of Civil Defense sa mga kinaukulang ahensya. Apektado rin kasi ng sobrang init ang agrikultura ng Cordillera, lalo na ang mga pananim na palay at mais sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. May epekto na rin ang mainit na panahon sa kalusugan at enerhiya. Para sa agenda, Dobby De Guzman, Billionaire News Channel, Cordillera.